Ay magandang umaga. Nais po na natin mag-vlog ng makasay mga tama. Dito lang tayo kay Toto Tirador kung gusto nyong totoo at tama na pangyayari, hindi fake news, at magaling po, ayaw ko magaling. At pinagmamayabang ko lang na fair at tama ang aking comment sa mga facts. Okay? At ipinaglalaban ko po yung ating batas. Pareha kami ng tono ni Atty. Libayan. Okay? Pag-usapan natin siya ngayon. Ito po mga kaibigan. Dito sa mga ipipresenta ko na mga pangyayari ay ipapakita ko sa inyo na tama at magaling si Alan Peter Cayetano at magaling din si Marcoleta sa mga bagay-bagay na nagmula sa issue na kontra natin ang China o di kaya West Philippine Sea. Yun po ang ating pag-usapan. Maraming mga mangmang na Pilipino, mangmang na mga tinatag na mga senador ko, no? Mga opisyal ko, no? Ng bayan. Pero walang iba. Ano na sila? Simple lang. Mangmang lang. Ito, pati ako naging mangmang ako dito. Ngayon, marami akong hindi alam. Pakinggan natin itong mga katotohanan sa likod ng mga kamangmangan natin at ng iba pang mga kababayan natin. Kasama na si Benmar Huerto. Wala, hindi pa siya pumasok. Pas nauna pa si Ben Bernard Magtibay. Magandang umaga, Bernard Magtibay. So ito, bago ko simulan siguro ay nais ko lang din batiin ng magandang morning ang lahat na ano ba ngayon? Miyerkules na araw at kailangan ay mas maganda sana ang mga Wednesday natin para naman titira. Pero ito po, ang objective ko lang po dito ay, pakay ko dito ay, ma-educate tayo. Let us decide later on. Hindi pala tayo lahat. Kagaya nung sinabi ko na pinlag ko nung isang araw na wala tayong karapatan magsabi na Pilipinas lamang ang pwede makapangisda sa exclusive economic zone. Pati ibang bansa ay pwede po sila mangisda. Hindi po kasi kasama sa pribilehiyo o di kaya yung tinatawag na rights sa sovereign rights natin, hindi kasama yung pangingisda na atin lang. Okay? Let us be clear. Bago ko i-presenta itong mga diskurso na lumalabas na bubo si Kiko Pangilinan at saka pati si Ronald Llamas na siyang nag-umpisa sa salitang Chinador. Si Kiko Pangilinan, tawagin na lang natin Americanator. At lahat sila ni Rizal Tiber sa Americanator. Lahat ng pumirma sa resolution na kinukundina ang China ay mga Americanator. Kasama dyan si Lacson, kasama si Soto, mga taga One Ball University. Kasama dyan si Wen Gatchalian. Pero Chinese pang pinagmula ni Wen Gatchalian, tapos ang kadugo niya gagawin pa. Sino pa? Marami pa ba? Ito po yung katotohanan sa likod ng kalituhan na nangyayari sa ating bayan. Marami pong katotohanan na hindi natin alam. Tapos sa isa ng pinupunto ko, tayo lang ba may karapatan mangisda sa exclusive economic zone natin? Sagot, hindi. Kasi ang isda, ang tawag dyan, Mampayra, ay res nullius. Walang nagmamay-ari. Tanging Diyos lamang ang may-ari ng isda. Isda, for example, nanggaling sa tubig ng Vietnam, hinahabol ng mangingisda ng Vietnamese, pumasok sa West Philippine Sea. Tanong, pwede bang mangingisda yung Vietnamese doon sa West Philippine Sea?
Sagot, pwede. Kasi ang isda ay para sa lahat ng tao sa mundo, pagkain niya. Yan ay magiging pag-aari lamang ng kung sino makahuli. Nagtataka naman ako. Bakit hinuhuli natin noon ang mga mangingisda? Illegal fishing daw tawag natin. Nakakahiya pala tayo. Noon, nang huli, marami din. Tapos ito naman sa ngayon, nag-transition yan. Nag-improve. Itong mga Chinese naman sa ngayon, nang bubuga ng tubig sa mga isda natin. At yung bandang huli, hindi lang tubig, hindi lang mga isda, pati mga coast guard natin. Pumapasok sila, there is no dispute. Totoo yun na pumapasok sila sa ating economic zone. Ang hindi na natin alam, mas marami pala ang reclamation na ginawa ang Vietnam kaysa China. Maraming mga isla natin sa loob ng exclusive economic zone ng Philippines na ang nag-reclaim ay Vietnam. Marami din ang Malaysia. So, ibig sabihin, nakatutok lang tayo sa China. Kasi siyempre, yung Malaysia hindi naman nang bubumba ng tubig. Ang Indonesia hindi nang bubumba ng tubig. Ang Vietnam ay hindi rin bubumba ng tubig. Tanging China lang nang bubumba ng tubig. Yan po ang katotohanan. Anong gagawin natin? Isa pang katotohanan po na nais kong malaman ninyo ay ganito. Hindi lang Philippines ang may awayan, ang may claim sa sarili nating exclusive economic zone. Pati Malaysia meron din. Pati Vietnam meron din. Pati Indonesia, Brunei, China, Taiwan. 6 yan, ha? Pero naging prominente lang talaga ang China. Kasi nga sabi ko, ang China lang talaga kasi bakit nakatutok tayo sa China? Nakalimutan natin na mas marami pala, pinakamaraming lupa na ginawa, isla na ginawa sa loob ng tinatawag nating West Philippine Sea. Sa loob nun, mas marami pa ng Vietnam, number 2 ang Malaysia. So yan pong ating katotohanan na dapat natin nalalaman. Bakit anti-China, tapos tatawagin ninyo na traitor ang magtatayo sa kung anong tama? Let us wake up. Magising na tayo sa katotohanan. At pag-usapan natin. Ibig sabihin po, hindi po lahat na sa loob ng economic zone, may problema tayo. Inaward sa atin yan ng Permanent Court of Arbitration. Yung rights lang, ha. Tandaan nyo, rights lang, hindi titulo. At hindi nagdesisyon ang Permanent Court of Arbitration na tayo ang may teritoryo. Sinasabi lang tayo may rights. Kung meron man isang pinakamalaking sampal sa China na nangyari dyan sa Permanent Court of Arbitration, ay yung sinabi na tahasan ng Permanent Court of Arbitration na hindi epektibo ang 9 dash line o di kaya ginawa lang 10 dash lines ng China. Kasi ang linya ng China sabi na amin yan. Papasok na sa lampas pa ng territorial sea natin. Pati mga Malaysia, apektado, Indonesia, Vietnam, Brunei, Taiwan. Siyempre Taiwan sabi nila, one China naman. Yan ang katotohanan. So ngayon, sabi ng Permanent Court of Arbitration, mali yan. Ang 9 dash line nyo dito, ang isla ng Pilipinas dito, ang 9 dash line nyo dito. Ang kuha ninyo, inyong hindi nyo pwedeng i-claim na sovereign rights dito sa 200 nautical miles limit ng Philippines. Sa Pilipinas yan na sovereign rights. Pero tandaan nyo, sovereign rights lang meron tayo. At kung sovereign rights lang meron tayo, hanggang sa exclusive economic zone natin, ang exclusive economic zone natin ay mula sa 12 nautical miles limit natin sa territorial, papunta sa 200. So, 200 minus 12. That is
188. So effective 188 nautical miles lamang mula sa territory natin ang ating sovereign rights. Pero kinikilala na sa loob ng ating territorial rights, tayo may titulo dyan. Kasi standard na yun nung araw pa na pinag-agrihan na yun ng mga bansa pag 12 nautical miles limit. Ano mo yan? Territory mo yan. Ang tanong, bakit? Bakit pala Bakit pala 12 ang iniisip? Kasi po, ang 12, noong araw kasi, yung canyon, hindi napapasok sa bansa pag 12 nautical miles. So, ang canyon noong ginagamit ng galyon ng Espanya, hindi na lampas ang 12, i-compare mo sa kilometro, that is 20 kilometers. Okay, so ulitin ko lang sino ba ito? Mazda programmer, pro West Philippine Sea talaga. Wala pong West Philippine Sea hanggang ngayon. Ladies and gentlemen, hindi pa kilala. Tayo lang nagsasabi na mayroong Philippine Sea. Tayo lang nagsabi siya. Pinalabas lamang na executive order or administrative order ni Pinoy sa panahon ni Pinoy. Doon pa lang na umpisahan ang pangalan ng West Philippines. Pero hindi pa ginagalang ng ibang bansa yan. Kaya, ang katotohanan dyan, tayo lamang ang nagsasabi na mayroong West Philippines. Ang ibang bansa, hindi na kinikilala yan. Lalo na yung mga bansa na mayroong claim laban sa atin, yung Malaysia, Indonesia, Brunei, Vietnam, Taiwan, tsaka China. Anim na yan. So ano ang gagawin natin kung ikaw si Marcos? Anong gagawin natin? Katotohanan na meron tayo, hindi lang pala China ang kalaban natin. Kaya ka lang, nagiging tutok ang mata ng Pilipino sa China kasi ang China lang agresibo. Sikreto lang pala iba. Number 1 na pinakamaraming reclaimed land ay ang Vietnam. Number 2, Malaysia. Ay, wala pa pala sa kalingkingan yung China. Ang problema natin China, matapang. Ilan lang ang nireclaim nila na isla sa loob ng economic zone ay ano na sila? Parang sila na ang tinutukan ng Pilipino na traidor. So ngayon, ang nagka-diferensya lang, ang China po na reclaim land, meron sila mga military facilities. Pero kagaya sa Vietnam, sa Malaysia, Indonesia, ang nilalagay lamang ng civilian. Nag-reclaim sila ng lupa, pero mga civilian na pinalagay na. Tapos meron ng maliit na mga uniformado na mga military nila. Pero wala silang base, hindi kagaya sa China na may airport pa. So, listen, So, bago ko ipagpatuloy, presentasyon ko, nais kong ma-recognize yung pumasok. Una. Si Bernard Pagtibay, pinakauna. Si Mix Porimor. Good morning, Tony. Ano sa tingin nyo, makonvict ba si BP? Ay, hindi makonvict yan. Kahit kahit iposta nyo pa kalabaw nyo. At tapos, sabi ni Pyra, mampay. Let us be real. Let's be real. Sino ba nagtataksil na tinutukoy mo? Si Marcoleta? Hindi po. Hindi siya nagtataksil. Mali po yan. Opinion mo lang yung mampay. Pero I'm only telling you straight na mali po yung opinion. Hindi po. Ang taksil na alam ko si Trillanes Siya nagbenta At saka si Ronald Llamas nung official siya ni Noynoy. Magkasama si Llamas saka si Trillanes. Di kita mo nung pumunta si Trillanes sa China, backdoor negotiation. Kasama diyan si Llamas. Ano nangyari? Pagkatapos nun, nagtayo na ang China ng reclamation. Ay,
Pati pa yung kababayan mo si Hermogenes Ibdani, binenta pa yung mga lupa ng Zambales. Nasama siguro yung Pampanga dyan kasi magkapit-bahay lang Pampanga at saka Zambales. Ginamit ang lupa ng Zambales para itabon to sa mga ginawang isla. So, next, Virginia Malonzo. Magandang umaga po. Dennis Causing, kapatid ko. Nenen, good morning. Mazda programmer, nagtayo ng China ng mga artificial islands. Hindi lang po China. Sabi ko, nagtayo. Pero pati Vietnam, pati hindi nagtayo, kundi nag-reclaim ang tamang term. Tamang term po Mazda programmer, nag-reclaim, hindi po nagtayo. Ha? Kasi may mga rocks yan dati, mga bato-bato, tinabunan lang lupa. So hindi yan artificial, hindi nagtayo, kundi nag-reclaim lang. Kasi naman tama eh. Tapos, bakit China ka lang magagalit? Kasi China lang agresibo. Hindi ka magagalit sa Malaysia. Hindi ka magagalit sa Vietnam. Mas marami pang isla na ginawa ang Vietnam tsaka Malaysia. So Arturo Upada, speaking territorial, we impose restriction control. You have to know iba yung sovereignty, iba yung territory, iba rin yung sovereign rights. Ang sovereignty ay associated sa territory kasi tatawagin natin territory kung may sovereignty tayo. Kailan ang bansa magkaroon ng sovereignty sa isang teritoryo? Kung complete ang control natin at independent tayo, walang ibang nakikialam. Yan, sovereignty na tawag natin sa atin. Kagaya dito sa loob ng Metro Manila, sovereignty natin ito, teritoryo pa natin. Nobody dares to enter except before, during the time of the colonial times of first, pumasok dito yung Spain. Inagaw tayo ng British. Hindi nyo ba alam na pati British ay nagiging tayo? Naagaw mula sa Espanya. Ang Pilipinas, inagaw ng British. For a brief period. Naagaw balik ng Spain. Tapos later, towards the end of the 19th century, ay inagaw naman tayo ng Amerika because of George Dewey na pumasok sa Manila Bay, binanatan, at nakipagkutsaba si Emilio Aguinaldo sa American government para nakapasok dito. Di ba alam nyo pumunta si Emilio Aguinaldo sa Hong Kong? Yan, nakipag-usap siya sa US. Ganun na po. Tapos kasunod doon si George Dewey ay pumasok na. Ginira na. Kasama ang mga katipunero. Kakampi ng katipunero yung mga Amerikano. Tapos binumbahan, inagaw yung Intramuros. Okay, sinod si wag mo na tayo magtawag ng West Philippine Sea kasi hindi pa nire-recognize ng ibang bansa. Tawagin na lang natin doon tayo sa East Exclusive Economic Zone at pagkatapos pagdating doon sa Kalayaan Island Group, nasa taas siya, nasa labas siya ng West Philippine Sea. Yan ang teritoryo natin. Tapos nire-recognize yan nila na teritoryo natin kasi may actual occupation tayo sa Spratlys. Pero hindi nyo ba alam na muntik na magkagera yung Taiwan military at saka Philippine Marines dyan sa Spratlys? Kasi there was a time na umalis ang binabantayan na ng Taiwan military ang isang part ng Kalayaan. Nang umalis sila because of bagyo-bagyo bumalik, inagaw bigla ng Philippine government. Inagaw ng Philippine Marines. Nagbigay na lang. Hindi na nagkipaggira ang Taiwan government. Hinayaan na lang nila. That's an act of friendship. Hindi naman an act of courage or whatever. Tapos, basta kay kung 9 line sinasabi nyo, na yan, diniklara po ng Permanent Court of Arbitration na hindi epektibo yung 9 line. Kundi hanggang
200 nautical miles limit na sila. Okay? At saka may freedom of navigation pala sa loob ng ating economic zone. Pwedeng tumawid dyan ang Indonesia. Pwedeng tumawid dyan ang Malaysia. Pwedeng tumawid dyan yung mga barko nila, mga navy nila, saka mga coast guard. Pwedeng tumawid pati China, pati Vietnam. Pati Taiwan, of course. So, si Jenny Bumangat, kumusta na? Magandang umaga. Tapos, sino bang, kung sabi mo mas the programmer, maraming Pinoy vlogger na nabayaran siya. Sino nga? Gusto ko rin makakahingi ng pera. Pag may sabi kung sino-sino sila, huwag kayo mag-generalize kung wala kayong alam na totoo na isang tao. Ha? Let us, iwasan natin mag-generalize na wala man tayong ebidensya. Okay? That is the most polite way of doing things. Klaruhin mo kung may ebidensya. Pwede mo bagitin yan, pero klaruhin mo wala ka lang ebidensya. Okay? Selma Tariman, good AM po, Attorney Cousin, God bless. Marwan, God bless from Morocco. Wow, gusto ko na makapunta sa Morocco. Si Domingo Mirazol, kung tama kayo na sumama ka sa debate, huwag kang mga agaw-agaw ng agaw, ngaw-ngaw para paglaban mo yung mga sinasabi mo. Ano ka ba? Domingo Mirazol, ano ka ba? Normal kang tao, abnormal. Mga salita mo kasi hindi matatanggap sa mga taong organisasyon ng mga taong normal. Abnormal ka tayo, pasensya na ha. Pero hindi mo na kita ibaban kasi okay lang naman yan kwento, natatanggap ko pa. Pinoy Pechanko, yung pananaw mo kasi sir, Maka Duterte. Ano ko Maka Duterte ako? Ano masama sa Duterte? Sige nga, Pinoy Pechanko, Panoy Pechanko, anong masama sa Duterte? Bakit hindi nyo kinukontra kung maka-BBM, makalini, o makano? Ano bang tama? Kayo lang bang tama? Pinaglalaban kong Duterte sapagkat nilabag po ng grupo ninyo. Kinakampihan pa ng mga makakamping sa makadilaw. Yung pag-aresto kay Duterte, bawal na bawal po yan. Walang batas na nagbabago niyan. Tandaan nyo paglabas ng Supreme Court. Malamang din, i-declare ng Supreme Court illegal ang pag-aresto kay Duterte. Ang problema sa iyo, Panoy, isa ka sa mga Pinoy na kunwari nang mamagaling-galingan na malinis kayo. Hindi naman kayo malinis. Puro naman mga saliwa ang iisipan nyo. At mali po ang sinasabi mo. Ha? Hindi po may ebidensya ka ba na si Duterte nagnakaw? Paniniwala mo lang yan. Iba yung paniniwala, iba yung may ebidensya. At alam naman natin na wala tayong ebidensya na si Duterte ang nagpapatay sa mga taong namatay. Naniniwala tayo. Pati ako naniniwala. Iba yung paniwala, iba yung ebidensya. Tapos si Rachel Labanes, good aim po. Ang ginagawa lang ng mga trolls ni BBM, pagbibintangan ng DDS vlogger na bayaran ng China. Maganda sana kung may bayad, no? Kasi tantamount to defending China din ako dito. Anong nangyari? So Bernard Magtibay, bakit po mali-mali yung mga sagot ni Senator Pangilinan sa DND? O yan, ipresenta natin mamaya. Wala kakulangan sa kaalaman na tali ng utak nila na anti-China, anti-China. Ganun lang parang anti-Duterte. So what is anti-Duterte is anti-China. Ganun ang mga argumento nila. So yan po mga naratiba, mga kwento nila para sa piling nila, iniisip na ganun ang paraan para mananalo sa 2028. Pero no way. You cannot win by the way the surveys are showing up. Gusto kong lumaban sa pagka-presidente. Sigurado ako matatalo ako. Unang-una, walang makatalo. Ang laki ng nilamang, mas lalong lumaki ang survey na pabor kay Sara. Nang mula nung inaapi nila si Sara, ini-impeach na kung ano na, tinatag na Sara Lustay, whatever. Kasi lahat ng tawag nyo kasi, yan ang diferensya kapag wala kang ebidensya. Tawag ka lang na tawag na wala kang ebidensya. Ang mga karamihan sa Pinoy, kung hindi kayo, karamihan sa Pinoy ay underdog, maka-underdog. Kung sinong kinakabawa, doon nagkumakampi Pinoy. At saka kung, I dare you say, kung mamatay si Digong, kasi matanda na siya, di ba? Bago mag-eleksyon, wala na. It's gone. It's gone. Ano na, hands down na sigurado na yan si Sara na presidente.
Si Roy Bitay, ang bisbin lang ang makasabot ang kinsay presidente nato attorney maunang dili jud sila makapaghilabot kay Inday. Tapos Albert Inguito, good morning attorney. Mga impatso lang ang mga utak ng nag-isip na Tamil si Sara kunwaring idiot. Domingo Marisol kung tama si Marcoleta na mga sinatama po siya. Yung sabi, isa kasi diba sa sumama, ay walang problema bakit ako kung tatanggapin lang ako. Sumama ako. I'm announcing I want to join the debate, friendly debate of Marcoleta, Carpio, tsaka si Attorney Joey Batumbakal. I will join you. Tapos Albert Inguito, Sir Brad. Tapos Domingo Marisol, paano si Trillanes? Ay, hindi mo ba alam si Trillanes? Maka-Trillanes ka pala kaya pala ganun. Si Trillanes po, inaway na tandaan mo na sa Senate, inaway pa siya ni Enrile. At ipinatuga siya ni Enrile. Sabihin mo, anong ginawa mo sa China? Bakit ka pumunta doon? Hindi ka naman ambassador. Ay, Bibalin. Di dapat hinalungkat ni Digong na Digong mo yan kato. Ay, bakit hinalungkat na sa kulungan siya? Anong gagawin? Anong kaya niya paghalungkat? Anong mga utak ninyo? Mga mali-maling utak ninyo? Para mag-isip kayo, yung tama naman. Hindi yung kata-kata ka. Ay, hindi dapat. Tapos sabi ni Domingo Marisol, di ba? Mismong nag-China nagsabi na mayroong secret na kasunduan. Ha? Ano sinasabi yung secret kasunduan? Saan ka mang ebidensya mo? Mahihilig kayo magkwento na walang ebidensya. Ay, puro marites kayo lahat. Ay, bibalin sa bagay may kahi. Ay, may lahi. Nga mga din palang chikwa. O ano kung may lahi akong chikwa? Walang problema yan. Bakit marami ditong chikwa? Si Kuwangko. Si Gatchalian. Chikwa din yan. Ay, good morning, my dear. Morning. You look at my apo. Chikwa din ito. Tapos si Danilo Panturas, Attorney Tirador. Good morning. Add input sa presentation ni Sen Cayetano. Halos lahat ng island reclaim ng Vietnam ay militarized. Sabi na hindi militarized. Militarized pala. Along sa presentation sa nangyari ng debate nila ni Kiko last Monday. Okay. Vicente Barnido. Attorney Engineer, dapat ang kaisipan ng mga senador natin ay katulad ng talino at isipan mo, Sir Toto, kasing for senator, gaganda ang buhay. Nga, pag ako ni senador yan. Tapos Glenn Mac. Good morning, Dr. Toto. Missia Silagan. Okay ka, Toto, takbo ka senador. Benmar Huerte. Ito na si Benmar Huerte. Benmar Huerte. Bendik Namador. Ito ay apo ni Gregorio Huerta. Del Pilar. Ang sumuporta, ang nagdepensa kay Satirad Paz, kay Emilio Aguinaldo. Liga Ziblag o Galvez. Dapat dito nasusuot din ng piluka. Bakit ako magsuot ng piluka? Pang-insulto yung ginagawa mo Mr. Galvez tapos Vicente Junior Barnido, kapag naging senador po kay Sir Atty. Toto, ngayon lang tayo magkaroon ng senador na attorney na, engineer pa. Siyempre, di ba? Rolanda Catedrilla, watching here in Melbourne, Australia. Ang kamag-anak ng paborito kong composer na si Alex Catedrilla na nag-compose o gumawa ng kanta na Ikakasal ka na! Win Catalonia, Banat to, Tiradora. OG Magallanes, buhay pa ba si Digong? Buhay pa si Digong, nandun pa sa ICC. Berjay Piquero, Benmar Huerte, tumama ka sa debate kaya kadudong para sumama. Sabi, wala naman problema kung pasamahin lang ako. OG Magallanes, bakit di pa nakukulong? Sino di pa nakukulong? Roger Rampuan, magkano bayad sa iyo? Wala pong bayad sa akin kahit piso. Wala po. Elcid Pablo, good morning Katoto, shout out. Ang Banog, 67. Okay?
Sino pa? Densyo, pro-China. O kahit ka pro-China, kung sabihin mo pro-China, ano problema? Problema mo, ikaw pro-America ka ba? O bakit ka mag-pro-America? O, ano bang masama? Roland Catidilla, malapit ng 28, full support mga Mindanaon. Ubusin kayo ng Mindanao, Visayas pagdating sa 28. Pag-abigir, naimbag ang bigat kita kayo amin. Mayapabak mga kabalin. Ay Belen. Masantos kabuwasan, mga kamag-anak ko sa Pangasinan. Ay Belen, Marcos BBM, mas magaling pa rin si Pinoy. Ay, si Pinoy? Magaling si Pinoy? Marami po akong kinasuhan ng mga tao ni Pinoy, mga kurap. Sa panahon na nga ako'y aktibo pa sa abogado, marami akong tinulungan mga tao na kagaya sa PhilPost, Philippine Postal Corporation. Tinanggal niya libu-libong tao. Gaga talaga to si Josephine de la Cruz na inappoint ni Noynoy. Marcos BBM, mas magaling pa rin si Pinoy. Pag apo ni Duterte, tumaas lahat ng bilihin. Pag-upo. So paano magkwento mas tumaas? Wala kang COVID nga wala kang trabaho, wala kang negosyo. Paano mo sabihin matataas ang bilihin? Nagbibigay pa nga ng ayuda. Paano mo sabihin na mataas bilihin? Paano ikakwento ay bibalin na wala man lang basihan? Wala kang ebidensya. Orlando Mano, kumusta? Nakaso ni Kapersi. Anthony Nantena na si Bantag na hulihin ni BBM. Hindi pinapahuli ni BBM. Wala tayong magagawa. Siya na lang ang problema. Na iba na sintensya na. Ano kung pabalik-balik ka kay Percy? Tapos na yung kaso ni Percy. Isa lang na lang yun. Roderick Millanes. Bakit ka pala na-disbar? Na-disbar po ako dahil nakipaglaban ako laban sa korupsyon. Ang pagkakamali ko lang ay pinost ko sa Facebook. Yun lang. Ayaw ng Supreme Court i-post sa Facebook. Okay? King Merwim. Tapos Selma Tariman. Magandang salamat po sa super sticker. Renato Baitigi. Pro-China. Guanggul. Ano kung pro-China? Bahala ka sa buhay mo. When Mercado. Dr. Toto, bakit kinakampihan mo China? Kinakampihan ko kasi tama ang pinag-usapan pero hindi ko sila kinakampihan sa pang-agaw. Hindi ko sila kinakampihan sa pagbabanat ng tubig. Kinakampihan ko lang ang China doon sa usapin na panggagago, pang-insulto ni J. Tariela. Yun lang naman ang mali yun. Lalagyan mo na sungay ang presidente ng ibang bansa. Ay bibalin, nung presidente pa si Digong mo, yan, katoto, sige, pumasok kayo dito, padagdag kayo ng tulong sa akin. Selma Tariman, love you po, Attorney Kausing, Jojo Pacardo. Tama si Epipanyo, Gunggong Katoto Kausing. Bahala na. Wag mo na, hindi ko na pinapansin yan. Dati, Katoto, hindi ba mga China ang dilawan? Anti-US talaga. Maalala ko noon kung paano magrally mga dilawan. Nagtataka ako kasi communism ang ideology nila. Nga, komunista tapos anti-China. Maniwala ka dyan. Kalukuhan yan. Selma Tariman, dear mga trolls, yung inaapi nyo na si Attorney Kausing, marami nagmamahal dyan. Salamat po sa mga nagmamahal sa akin. Ronaldo Torres, sabi ng lulo ko, anak ni General Ber, kay Imelda, yung fake Marcos na DNA dapat na maka-Duterte. Di ko po alam yan, wala tayong ebidensya dyan. Romel Bengson, naimbag na bigat, tirador, Dr. Engineer Toto, tuloy-tuloy lang ang pag-interpret sa katotohanan, basta base sa batas, kampi-kampi tayo. Tapos si Ivy Balen, Katoto, wala yung bayad, baka talent pay lang meron. Sinong wala akong talent pay. Mahilig kayo magkwento, pares ka kay Trillanes gumagawa ng kwento. Puro kasinungalingan, gagawa niya ng kwento na nagbabayad si Digo ng 150 million kay Atty. Kaufman buwan-buwan. Ay, maubos pera ng tao niya kung gano'n. Ang katotohanan niyan po, ang nagbabayad kay Atty. Kaufman, 2 million kada buwan. Ang nagbabayad dyan ay International Criminal Court. Okay? Alam niyo ba yan? Tapos si Rachel Labanes, correct. Efren Guheldi, hi, good morning, Attorney Doc. Rachel Labanes, mga dilawan, mga hindi naman US made, mga CP nila, mga made in China. Mga bibo nyo dyan, mga upo. Ano pa?
Daming mga Realme. Oh, mga kuwan pa, mga Honor ay mga made in China naman 'yan. Ay bibalin. Paanong walang basihan? Tulog ka ba? Ay, ano to? Ilabas mo ng ebidensya, hindi tulog-tulog mo. Binabalik mo sa akin, tulog-tulog ka ba? Lexlor, pinapakalat nila mismo ang China pero in history mas marami sinakop at pinakailaman ang US. Tama po kayo. Vicente Tiaga, basta adik at magnanakaw ayaw ng Duterte. So Ben Marwerte, the data speaks for itself. Anong data? Ilabas mo ang data mo, Ben Tirador. Ben Ben Marwerte. Okay. So si Ronaldo Torres, mas mabuti pa yung China kaysa yung may dugong China. Oh. So ito na. Diretso natin ipakita natin. Video number 1. Nadidismaya yung mga anti-China dito. Ayan, pakinggan natin ang katarantuhan, kabubuhan ni kabubuhan, katraidoran ni Ronald Llamas. Tandaan na yun. Ang Chinese may ibang kultura. The most firm voice about confronting China at yung hindi mag-confront sa China ay senador or pro-China. That's a funny thing because before the arbitral ruling was filed, he sought me out. Sabi niya, Alan, mali approach ni Pinoy. Dapat kinakausap ang mga Chinese. Kung gusto mo, i-set up ko yung meeting between you and the Chinese ambassador. And he did. And then sabi niya sa akin, Alan, ang Chinese may ibang kultura. Kakausapin mo yan bilateral. Hindi pwedeng multilateral. Isasama natin ang kano, mapapahamak tayo. He told me that. He met me after the meeting with the Chinese ambassador. This was during the time of President Pinoy. And Ronald Llamas were looking for anyone and everyone who would listen to him to talk to whoever to convince President Pinoy not to file the arbitral case. Okay, kita mo? Kita mo katraidoran ni Ronald Llamas? Ano yung sinasabi mo, Coribaw? Ang lala nyo, grabe, pwede naman kayo sa China i-plug ng live. Ay, ano ko, nasa Pilipinas ako, karapatan ko mamili kung saan ako kakampi. Tapos Rachel Labanes, matalino si Senator Alan, makailan sa pack na sa kay Kiko. Pagpatuloy natin ito. Not to go and to have bilateral talks. So let me just mention, Mr. President, that what is seen in public, in Facebook, in vlogs, is very, very far from what is discussed in the halls of power and between professionals. Yan O ano pahiya si kaibigan ko, Ronald Llamas. Paano yan, Ronald? Paano sagot mo dyan? Hindi natin alam, pero sagot mo dyan. Okay. Ito pa isa. Ay, mga pagkunwari kayo, mga ipokrito kayo. Anti-China. Mga ipokrito talaga kayo. Ito na naman. Si Trillanes nyo, siya nagbenta una sa China ng Pilipinas. Pakinggan nyo na ito. Ito, surrender si Kiko, ang talino ni Alan Peter. May I ask this question? When the military decided to pave the way to build a runway sa Pag-asa Island, was there any objection by any department in our country at that time? Well, Mr. President, with all due respect, Mr. President, I think we have exhausted. I think, hindi mo pala alam Kasi sinasabi mo, I think, dapat tanggalin mo, I think, kung totoo yung sinasabi mo. Mr. President, this do we debate. have closure here? No, Mr. President, but I Mr. no President. longer would like to. Ayaw ni Kiko na magdebate pa kasi gusto niya pagbuto-butuhan na kung ipapasa yung Senate resolution o hindi.
natakot sa kay Alan Peter kita sa mga argumento sa talino ni Alan Peter. On one hand, Mr. President, respond sabi niya, to further minimize ko. questions, Mr. Nung nagtatanong naman ako ng ibang opisyal, ayaw naman sagutin. Sino nagmi-minimize? Mr. President, I have the floor. The I have the question- floor. I think we have Pilosopo daw si Kiko. Pilosopo at saka I have the floor. Takot ka? ventilated the issue enough. And Una, hindi pa ina pang issue pag-ventilate. Dapat maraming pang pagdebatihan. it's time for a vote, Mr. President. I will no longer yield to questions, Mr. President. Mr. President, Majority Leader. Mr. President, before that, can I just reiterate my question? Kung hindi niya sasagutin, manifest ko lang yung sagot sa sarili kong tanong. Ang tanong ko po sa kanya, nung sinabi ng military, ganyan na nangyayari sa West Philippine Sea, lagyan na natin ng runway, ayusin na natin ang pag-asa. Meron ba pong mga opisyalis ng kahit anong departamento sa ating bansa na registered a negative vote and advised the military not to do it? Oh, if the good senator doesn't want to answer that, I will answer it. Mga taga-DFA. Ang sabi ng mga Mga taga-DP kumontra sa paglalagay ng airport sa Kalayaan Island. taga-DFA, during the time, this was the time of President Aquino, it will weaken our case. Because precisely, the rocks, the features that are being reclaimed, etc., malakas ang kaso natin. Nasunod po yung military at tingin ko tama naman. But none of us told yung mga taga-DFA na pro-China kayo for having a different opinion. Diba? None of us. Why? Kasi iba trabaho ng DFA sa DND. Iba trabaho ng DND sa Coast Guard. So, Mr. President, dapat burahin na natin yung nagdi-discuss tayo ng maayos. Napikon ka sa statement ng iba, re-rest back ang senador. Buti nga, sinasagot kayo eh. Mas malaking insulto kung hindi kayo sinagot eh. Sinagot kayo, di magsagutan kayo, pero gusto nyo, buong Senado ang re-rest back nyo. Ako, kung may kadebate akong embassy, kami lang yun. Kung kailangan ko tulong ni Brother Robin or ni Senator Marcoleta, kakalabitin ko, tulungan. Pero hindi ako magpa-file ng resolution sa Senado para sa tulungan nyo kami, bugbog kami sa China. Tapos, pagka hindi ka pumirma, pro-China ka. Tulala, May tulala si ano ha? Tulala si Kiko. Ay, Kiko. Kiko. Parang Kiko sa bundok. Ay, nako. So, ito na naman. Isa pa. Yan. Ito pa, isa. the most aggressive to reclaim and most islands is Vietnam. Yes, that's correct. The most aggressive is Vietnam. The country to first propose to President Obama not to militarize na hindi tinanggap ng American government is China. Mr. President, who was the first to start reclaiming in the South China Sea? At least from the Philippine What country, Mr. President? Hindi mo na sagot. Ay, bubo na ko, Kiko. yes, our DND resource person says that it was Malaysia Okay. that started claiming. No? Okay. Ha? Malaysia pa nag-umpisa na mag-claim. Hindi China. And of the claimant countries, sinong pinaka-aggressive? Of the claimant countries. I'm not talking about 1 China, month, 1 China, year. of In the course. last 20 years, China. Yes. Okay. Sino pinaka-maraming reclamation? Yan ha, sino pinakamaraming reclamation? As of today, Vietnam, according to the Okay, hindi DND. pa nga China ha. Vietnam. What country offered the United States not to militarize the reclamations, etc.? Bakit? Alas 10 usapan namin. Ramos. Yes, according to our resource person, it was President Ramos who first Okay. requested not to militarize the area. Mr. Okay. President. Not bad yung taga-DND, sir.
You got 1 out of 4 questions correct. Not bad. For bagsak. The first to reclaim was Vietnam. The most aggressive to reclaim and most islands is Vietnam. Vietnam lahat. Yes, that's correct. The most aggressive is Vietnam. The country to first propose to President Obama not to militarize na hindi tinanggap ng American government is China. President Xi was still vice president there. It's recorded in many books. I recommend you read yung kay Mahubani, a great diplomat, a great professor of the Lee Kuan Yew School of Government. No? Instead of saying yes, they continued to send their navy ships because of the freedom of navigation. And China, Ibig sabihin ng freedom of navigation, kahit sinong bansa pwede makapadaan, pwede makapasok sa exclusive economic zone ng kanilang navy, ng kanilang coast guard, kahit sinong bansa. reacted the same way that US reacted to missiles on Cuba. No? So the next question, Mr. President, inside our EEZ, sino ang pinakamaraming reclamation? Right now, it is, as I made to understand, it is Vietnam. Okay. Sinong pangalawa? Again, according to our DND resource person, China is the second. Okay. Mali po, it's Malaysia. So, tama ako, Malaysia. Mali siya. So nakita nyo na yung mga makakaliwa, mga kung sino nagmanggaling-galingan, akala nila tama sila, inuuto nila Pilipino. Eh, tama pala dito si Alan Peter Cayetano at saka si Marcoleta. Malaysia has 5. Well, if he considers the one by Taiwan because of the one China policy, then tied ang Malaysia at saka China. Pero ang Taiwan nangagaw pa pala noon sa Sprat list. May I know if militarized etong mga nireclaim ng Vietnam at saka ng Malaysia? Nasalag kasi sa debate, wala man nang alam. Tatanong-tanong pa sa taga Department of National Defense. Yes, according to our resource persons in Vietnam, there are military personnel and officers. And So officials. military personnel lang naman, but hindi militarized. Well, yes, not in the context or not in the context of the Chinese. Yes, not in the relative to. Okay. Ang Malaysia po. Similar. They have the military, but they also have civilianized islands, Mr. President. Isa-isa pictures. Yeah. Yeah. Hindi alam ni Kiko. Sumasalang sa debate, hindi preparado. Mr. President, I'm looking for the pictures, but I don't know kung hindi lang authorized ang representative nyo sa DND. Ang features ng Vietnam at Malaysia are may Yan at least alam nyo na. Nabubo si Kiko. Ang depekto lang sa amin, puti buhok niya, ako walang buhok. Sino kayo ba't matalino? Puti buhok o matalino walang buhok? Yun na lang nangyari dito. Kaya Kiko, kayo ang problema ko sa inyo mga anti-Duterte, gumagamit kayo ng barahan na China para matalo nyo na si Sara. Yan na naman ang katotohanan ng buhay. Ay, nako. Sa batay na lang. Dito tayo.
ito dahil sa misconceptions. Itong katotohanan na ito pong katibayan na totoo yung pinagsasabi ni Marcoleta. By the way pala si Marcoleta, siya ay Kapampangan na taga-Tarlac, Pampanga. Asawa niya taga Bicol. Di ba alam yan? Si Bicolana ang asawa ni Marcoleta. Kaya ang anak niya si yung magaling din. Ano yan? Pambicol Pampanga tsaka Bicol. Ito, pakinggan natin. Ito naman ang katotohanan. Conceptions tungkol sa Pag-asa Sa- Island, ang West Philippine Sea at ang arbitral ruling noong 2016. Unang-una, hindi po totoo na inaangkin natin ang Pag-asa Island dahil lamang pasok po ito sa ating exclusive economic zone. Unang-una, hindi totoo na ang Pag-asa Island ay nakapasok sa loob ng economic zone. Tama si Marcoleta. Dati na po natin sinasabing hindi po ito ang dahilan at hindi po yan totoo. Ang Pag-asa Island, na kung tawagin ng iba ay Titong Island, ay nasa labas ng ating 200 Nasa nautical miles labas. Ang Pag-asa Island nasa labas ng economic zone natin. na EEZ. Yan po itong kulay dilaw na linya sa paligid ng Pilipinas. Yan po yung 200 nautical mile na EEZ. Ang Pag-asa Island po ay nasa labas lang yan. Mga 270 nautical miles Na ang 278 layo po nautical miles. mula sa Palawan. So nasa labas nga po siya ng EEZ. Pangalawa, hindi po yan inaward sa atin ng 2016 arbitral ruling. Walang sinabing arbitral ruling na pabor sa atin. Walang sinasabi na atin ang Pag-asa. Ang arbitral ruling po ay walang kinalaman sa teritoryo o kung aling bansa ang may-ari ng aling isla. Ulitin natin. Wala ako sa ere. Okay. Bumalik lang ako. Ulitin natin yung fact of the matter. Marami kasi nag-hack sa akin mga kalaban. Linawin po muna natin ang ilang mga misconceptions Ulitin natin. tungkol sa Pag-asa Island, ang West Philippine Sea at ang arbitral ruling noong 2016. Mga maling isipan tungkol sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Hindi po totoo na inaangkin natin ang Pag-asa Island dahil lamang pasok po ito sa ating exclusive economic zone. Dati na po natin sinasabi Hindi totoo na nasa loob ng economic zone natin ang Pag-asa Island. hindi po ito ang dahilan at hindi po yan totoo. Ang Pag-asa Island, na kung tawagin ng iba ay Titong Island, ay nasa labas ng ating 200 nautical Claro, miles nasa labas na ng EEZ. economic zone Yan po ang itong Pag-asa kulay Island. dilaw na linya sa paligid ng Pilipinas. Yan po yung 200 nautical mile na EEZ. Ang Pag-asa Island po ay nasa labas lang yan. Mga 270 nautical miles ang layo po mula sa Palawan. So nasa labas nga po siya ng EEZ. Pangalawa, hindi po yan inaward sa atin ng 2016 arbitral ruling. Ang arbitral ruling po ay walang kinalaman sa teritoryo o kung aling bansa ang may-ari ng aling isla sa Hindi nag-award ang arbitral ruling na pabor sa atin kung sino mga may-ari. properties. Ang pinagdesisyonan ng arbitral ruling ay ang pagbasura sa 9-dash line ng China. Pangalawa, nilinaw po nito na walang matatawag na isla sa Spratly Islands. Okay Ang una, decision ng arbitral ruling ay
Hindi ito nag-utos na kung sino may-ari ng bawat isla doon. Kundi nagsasabi lang siya na may sovereign rights ang Pilipinas hanggang sa 200 nautical miles limit at saka dahil yung non-dash line ng China ay lumampas sa 200 nautical miles limit ay hindi nagagalang yon. Okay? Next na decision ay walang isla roon na magkakaroon ng economic zone, na sariling economic zone. Bakit? Kasi panay bato ang tingin ng arbitral ruling sa Pag-asa Island o sa Kalayaan Groups of Island. Bakit? Kasi yan ay bato dahil hindi ito kayang mabuhay sa sarili. Ibig sabihin ng mabuhay sarili, halimbawa papuntahin ko yung kaibigan ko si Felix sa isla ng Kalayaan Island Groups. Kung mabuhay siya doon kahit na walang tulong galing sa labas, yun, isla, yun ang tawag. Pero kung kailanganin pa magpadala ng pagkain doon ng Philippine government, hindi isla yun. Bato lang yun. At saka kung bato, hindi makakaroon ng sariling economic zone. Okay? May mga bato na maaaring angkinin ng mga bansa pero ang mga batong ito ay hindi po maaaring magkaroon ng sariling EEZ. Kung ganun, ano po ang pinanghahawakan natin sa Pag-asa Island? Anong pinagawakan? Bakit sa atin pa rin Pag-asa kahit sa labas ng exclusive economic zone? Ito po yung theory na tinatawag na sino may actual na hawak. Sino may actual na hawak? Kagaya po sa isang kaso dun sa katimugan ng Mindanao, mayroong lupa dyan na Las Palmas ang tawag. Isla. Kinuha na yan ng Espanyol para sa Pilipinas noon at kinuha na rin ng US para sa Pilipinas. Nagkaroon ng kaso, natalo ang Pilipinas at sinabi ng Permanent Court of Arbitration ang Las Palmas ay pag-aari ng the Netherlands. Bakit? Kasi kahit panahon pa ng Espanyol ay nagpapasok ng mga sundalo na doon ang the Netherlands at sila na umuukupa diyan sa isla din sa Las Palmas. Kaya kahit na sa loob siya ng teritoryo ng Pilipinas, ay inaward doon sa Netherlands. Yan ang katotohanan. Ang rason, actual occupation ng the Netherlands mula pa noong panahon ng Espanyol hanggang ngayon. Dapat tandaan nyo yan. Kaya kung may bahay kayo, iwanan mo. May bahay ka sa Bicol, iwanan mo, tatauhan ng kapitbahay mo, wala, mahirap na agawin. Ang pinanghahawakan po natin sa Pag-asa ay ang mismong paghawak natin dito. Sa madaling salita, Pag-asa natin ay effective paghawak. occupation. Sa ilalim po ng customary international law, kinikilalang effective occupation ng isang bansa sa isang teritoryo. Naalala mo yung narinig niyo siguro, naalala ng kaibigan ko si Felix, yung naggera ang British Empire laban sa Argentina. Ang pinagagawan, Falkland Islands. Ang Falkland Islands sa loob ng teritoryo ng Argentina. Patayan, daming patay. Ang nangyari, Great Britain pa rin may-ari kasi effective occupation nila nung araw pa. Po, hindi ito lumabag sa ibang international laws. Di ka man, bago pa natin patuloy, mayroon lang akong ibigay sa inyo edukasyon. Ang lupa ng mga isla na walang nagmamayari, ang tawag dyan terra nullius. Walang nagmamayari. Nullius. Null. Ang isda naman ay mga bagay na tawagin res nullius. Mga kayamanan na walang nagmamayari. Tanging Diyos lamang ang nagmamayari niyan. Kailan magiging pag-ari ng tao ang isda? Kung nahuli niya na at kung naggumawa siya ng sariling pispan, nilagay niya doon, saka pa lang niya sabihin na siya may-ari. Until captured, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw may-ari ng isda. Kaya, yan po ang kaisipan na kahit sino, Vietnamese, Japanese, Malaysians, Indonesians, Chinese, Taiwanese, pwedeng mangisda sa exclusive economic zone. Kasi isda lang naman kukunin nila. Malay mo ba? Galing sa Taiwan yung isda. Sabi ng Taiwanese, isda ko yan Hinabol ng aking pukot Hinabol ko tumakbo yung isda. Hinabol namin. Hot pursuit operation. Pumasok sa exclusive economic zone. Sabihin mo ba, hindi mo pwede hulihin nila yon? Diyos lamang po may-ari ng
isda, hindi Pilipinas. Magiging iyo lamang yan at pwede mong ibenta pag nahuli mo. Okay? Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin na Sabi mo, itatag na ang iyong otoridad sa isang jurisdiksyon. Halimbawa, meron ka ng administrasyon doon, mga reglamento, merong enforcement. Sa kaso po ng Pag-asa Island, nakatayo na riyan ang munisipyo ng Bayan ng Kalayaan na bahagi po ng Palawan. Meron ng Parlan at meron ng 2 hanggang 300 sibilyan na nakatira po dyan. Liban pa riyan ang detachment na militar. Ang problema sa Calayan Islands, sa decision ng Permanent Court of Arbitration, kahit marami pang tao dyan, dinideklara nila na hindi yan teritoryo. Kundi isa lamang island features na kapag high tide, nakikita pa rin, saka pa lang pwede magkaroon ng 12 nautical miles na teritoryo. So hanggang 12 lang tayo dyan, hindi EEZ or Exclusive Economic Zone. At hindi tinawag ito na isla sapagkat ang tao dyan hindi mabubuhay kung siya lang. Kailangan ng tulong mula sa Pilipinas, kaya nagpapadala nga tayo ng mga supply doon. Kita mo, saan ka makakita ng munisipyo, bayan, na ang mayor hindi nakatira sa kanyang bayan? Sa Calayan Island lang, ang mayor sa Palawan nakatira. Si Bito Uno nun sa Calayan, pupunta lang sila sa Calayanan, sasakay ng bangka kung magsisisyon. Tapos, yung mga nakatira dyan, mga anak ng mga sundalo lahat. Ang mga nakatira dyan naman, walang tribo dyan. May Bicolano, may Ilonggo, may Cebuano, may Tagalog. Lahat dyan na tribo na doon. Mga anak ng mga sundalo yun sila, mga anak sundalo nakatira dyan. Kaya, sa totoo lang, may utos yan galing sa gobyerno. Kasi kung pabayaan mo lang, ikaw ba, Felix, gusto mo tumira doon sa Kalayaan? Wala kang sinihan, wala kang... Buti kayo meron ng internet dahil sa Starlink. At ng Coast Guard. Pero hindi parating ganyan dyan. Ayon po sa Taiwan, isang Taiwanese garrison ang nakapwesto sa T2 Island noong taong 1971. Pero napilitan daw silang lumisan dahil sa isang paparating na malakas na bagyo. At pagbalik daw nila matapos ng ilang buwan, nakapwesto na ang Philippine Marines sa kung tawagin natin ngayon ay Pag-asa Island. Last minute daw, pinigilan ng Taipei ang mga Taiwanese troops na makipaggera sa... Yan ay, handaan nyo na. Pabalikan natin to. Tawagin natin ngayon ay Pero na ang Coast Guard. Pero hindi parating ganyan dyan. Ayon po sa Taiwan. Ayon sa Taiwan, ha? Si Chiang Kai-shek ordered a temporary halt to the Philippine occupation of Tito Island. Nang buhay pa si Chiang Kai-shek. Isang Taiwanese garrison ang nakapwesto sa At may Taiwanese garrison pala dyan sa Pag-asa Island. Island noong taong 1971. 1971 Pero pa. napilitan daw silang lumisan dahil sa isang paparating na malakas na bagyo. Pasalamat tayo sa bagyo. Dahil sa bagyo, umalis ang Taiwanese na mga sundalo. At pagbalik daw nila matapos ng ilang buwan, nakapwesto na At nang babalik na sila, may nakapwesto ng mga Philippine Marines. ang Philippine Marines sa kung tawagin Nag-agaw na ngayon pala tayo. ay Pag-asa Island. Last minute daw, pinigilan ng Taipei ang mga Taiwanese troops na makipaggera. Gira na nga sana. Pero pinigilan na lang ng Taipei. Ibigay man sa Pilipinas yan. Walang kwenta namang isla yan. Sa mga Pilipino. Ayon po yan sa China Times. At sa susunod na 5 dekada, Pilipino na po ang nakapwesto sa Pag-asa Island. Effective occupation po ang tawag ngayon dyan. Ang pinaghuhugutan po ng konseptong ito ay ang 1928 ruling ng Permanent Court of Arbitration sa Island. Then tayo talo, 1922 ruling ng Permanent Court of Arbitration. Talo ang Pilipinas sa kalaban sa The Netherlands. Of Palmas case. Las Ang Palmas Palmas case. Island po ay isang maliit na isla. Maliit na isla lagi doon sa amin. Pag galing ka sa General Santos City, babangka ka lang, magpupuntahan mo yan. Yes. Sa timog ng Mindanao na gaya po ng Pilipinas ay pag-ari noon ng Espanya. Pero hindi po gaya ng No, Pilipinas. it's not. Hindi to na-okupa ng Espanya. Kaya nung sinakop ng US ang Pilipinas, ginusto rin ng Amerika Because Japan is also reachable by typhoons. na kunin itong Palmas Island. Yun lang, hawak na ito ng Netherlands.
Ang ruling ng arbitrator sa kasong ito noong 1928 ay naging haligi ng mga susunod na desisyon Ay. tungkol sa pag-aangkin ng mga bansa ng mga teritoryo. Ang sabi po ng arbitrator, parating mas matimbang ang Philippines. effective control kaysa yung mga claim na, Yes, ay, kami kasi ang nakadiscover niyan. O, Like you, uy, Philippines. may kasaysayan Smart. kami dyan. O kaya, uy, lolo ko ang nagtayo ng bandera dyan. Kung ganon, edi pwede na rin bang angkinin ng China yung mga Ay. artificial islands na kanyang ginawa sa West Philippine Sea? Hindi po. It's not Dahil hard. artificial English is islands not nga hard. mga ito na tinayo lamang sa mga bahura o yung mga reef. Para maangkin ng isang bansa, kailangan ito ay isa pong isla o kaya ay isang bato. Okay, dyan na hanggang dyan lang ating live ngayon. At least alam na natin na marami tayong kabubuhan. Inaamin ko rin, marami din doon, hindi ko alam. Si Benmar Huerto, ito apo ni Juan, ni Gregorio Huerto del Pilar. Walang mayor sa Pag-asa lang kasi barangay lang. Ay, ito na naman. Huwag ka man makabubo. May mayor doon. Tapos si Ronaldo Torres, regalo ng Spain ang Philippines, Guam, Puerto Rico, Cuba. Kaya, yan yung araw yon. Tapos Floodline, mahusay ang Pinoy dati sa diskarte. Yes? Okay. Okay. Ron Villar, mga bubo kasi mga maka-China. Mga bubo daw maka-China. Ipamana ba? Ano mang klase pinagsasabi mo? Hindi po ito sabi maka-China. The fact na pinagdidepensa natin ang katotohanan, that does not mean to say that we are pro-Chinese. We're neither pro-Americans. We are Filipinos. Kahit anong tribo mo, Pilipino tayo lahat. Okay? Ako half Filipino, half Ilonggo. Yung kaibigan ko si Phoenix, half Filipino, half Bicolano. So, Ronaldo Torres, si Alice Go kaya bakulong pag mayor. Ngayon, kasi peke. Benmar Huerto, mali ang sinasabi mo, Kadudo. Hindi, mali. Tama po ako. Makinig na lang kayo sa akin. Parang deserve nyo ba talagang disbar? Okay lang yun. Walang problema yan. Hindi naman ako nagnakaw. Sa totoo lang, ayon kay Ernie Baron, nakadikit tayo sa China dati. Tinulak lang. Yun si Ernie Baron yun. Patay ni si Ernie Baron. Hayaan nyo lang. Dalhin lang yan sa kanyang kung saan man siya ngayon. Si Ronaldo Torres, sa Mindoro lang natalo si British Gang. 6 months lang sila. Ma-upload time, di tama yan sa Pinas pa rin. Okay, hanggang dyan lang tayo. Huwag na tayo magkipagtalunan dito.